Muli po, magandang umaga. Good morning to everyone. Salamat sa Diyos sa umagang ito. Nagkasama-sama tayong muli. Ang Diyos ay palaging may plano sa atin. Lahat tayo ay kilala ng ating Panginoon, walang nalilingid sa Kanya, maging ating nasa isip, nasa ating puso, at maging yung hayag at hindi hayag na ginagawa natin. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang may control sa atin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, God is sovereign, at Siya lamang ang ating dapat pagkatiwalaan at wala nang iba. Amen, mga kapatid. Now, today, ang ating pong pag-aaralan ay nabasa na po yung mga talata na siyang pagbubulay-bulayan natin. At ito nga po ang topic na truly blessed. Yung tunay na pinagpala o pinagpapala ng Diyos. I hope and pray na sa tuwi tayong narito, nakikinig, nag-aaral ng kanyang salita, ay patuloy na nagre-rema ang lahat ng ito at dahil sa salita ng Diyos, patuloy tayong nagmamature. Iyon ang purpose natin, yun ang ating goal at habang tayo ay nasa lupang ito, umaasa tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon, our blessed hope. Okay, so kung kayo po ang tatanungin, ano ang inyong gustong maging identity? Paano kayo gustong makilala ng inyong kapwa-tao, ng ibang tao? Paano mo gustong i-label ng tao ang naging buhay mo dito sa lupa? Anong label ang nais mong maging definition ng mga nakakakilala sa iyo tungkol sa pagkatao mo? At kapag nabanggit ang pangalan mo, anong nais mo na iisipin ng mga nakarinig nga dito sa pangalan mo? At kapag kinukwento ka, ano ang gusto mong laman ng narrative ng buhay mo? Marahil yung iba sa atin gusto makilala bilang isang public servant o isang politiko o isang mahusay na atleta. Pwede yun, di ba ba? At yung iba naman ay naisin nila, gusto ko silang makilala na bilang isang popular na artista. O kaya naman, yung gusto, maging makilala sila bilang isang loyal employee ng isang malaking kumpanya, maging magaling na businessman o maging isang mayamang tao. At marami pang iba. At syempre tayo, mga kapatid, at maging ibang mga tao, ayaw nila na ang maging level nila ay yung mga pangit na level. Halimbawa, ayaw mong matawag na babaero ka, lasenggero ka, sugarol, addict, scammer, or corrupt. Tama po ba yan, mga kapatid? Ayaw natin yon. At the same time, ayaw din nating matawag o magkaroon ng level yung ating pagkatao na sa panahon natin ay marites tayo, bungangera tayo, at member tayo ng budol-budol. Parang nasabi ko ng lahat. Pero ang gusto natin, mga kapatid, ang talagang gustong maging level natin, identity natin, ay halimbawa ay maging tayo ay faithful husband, di ba? Responsible father, matulungin, mabait, at marami pang iba na nag-i-implied ng ating magandang pagkatao. Amen po ba yan, mga kapatid? Merong isang funny story, ewan ko kung matatawa kayo. Merong isang nangyari sa isang funeral service at yung kanilang necrological service, yung mga huling lamay na yon. Siyempre, yung namatayan, yung asawang babae nandun sa harapan at kasama yung kanyang 3 anak. At of course, yung kanyang asawa na nasa kabaong na kung saan ay pinagalamayan ay may mga panauhin at doon nga nagbibigay sila ng mga remarks, mga pananalita. Diba? Imagine nyo naman yan, di ba? Kapag halimbawa ay may patay, pinagalamayan niya at sa huli may mga bisita nagsasabi kung ano yung kanilang pasasalamat, ano yung ginawa nung namatay na iyon. Siyempre, merong unang nagsalita, ang sabi niya, alam nyo, ako'y nagpapasalamat sa aking kaibigan ito na yumauna. Pangalan nating Perdi. Meron bang Perdi sa inyo?
Pangalan natin Ferdy ito. At naalala ko nung siya nabubuhay pa ay matulungin itong taong ito. At hindi ko nakitang nakipag-away siya. Kaya nagpapasalamat ako na naging kaibigan ko siya. At nalulungkot din ako kasi siya ay kinuha na ng Panginoon. Siyempre, palakpakan yung mga tao, no? Nakikiramay ako sa kanyang asawa, yun, et cetera. So pagkatapos, tumayo din naman yung isang nagbibigay ng parangal o nagpapasalamat. Ako po ay gusto ko pong alalahanin. Ito pong aking kaibigan na si Ferdy. Dahil siya po ay alam ko po na siya ay napakabuting asawa. Kanya talagang inaalagaan ng kanyang asawa. At yung kanyang mga anak, napakabait po. Ito ay maalalahanin at napaka-mabuting head of the family. Hindi ko po nakita na inaway niya ang kanyang asawa at talaga inaalagaan ng mabuti ang kanyang pamilya. At habang nagsasalita, itong pangalawang nagbibigay ng pahayag na ito, sabi noong asawa na nakaupo nga, binulungan yung kanyang panganay anak. Sabi niya, anak, tingnan mo nga kung talagang tatay mo yung nasa loob ng kabaong na yan. Yung iba, hindi lahat na nakaintindi ata. Di ba? Mag-ano din yan, mag-reload din yan. Kaya, mahalaga yung ating identity. Alam nyo ba yan, sa mabuhay hanggang sa loob ng kabaong, ay merong lalabas kung ano yung ating pagkatao. Of course, yan naman ay isang istorya lamang. So, joke lang po yan. Ngayon, ang gusto nating maging labeled sa yung mga Kristiyano, someone, ay yung label natin, ay yung identity natin ay associated with Christ. Mas maganda po yan, we are a Christian. Kaya, kung tinatawag tayong disciple of Christ, mapapawaw tayo. Kapag halimbawa, sino ba yung Sister Dali? Disciple of Christ yan. Sino ba yung Sister Nancy? Disciple of Christ yan. Di ba? Kaya, yun ay magandang identity natin. Kaya nga, it sounds familiar kapag sinabing a good and a faithful servant ang Kristiyanong iyan. Kaya, mga kapatid, para sa atin, o marahil para sa akin lang, mas gusto ko na associated sa Diyos ang magiging level ng pagkatao ko. At hindi naman nakaiba kasi nga pastor ako. Na kapag naalala ako, maalala nila ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. At kapag ikinukwento ang buhay ko, matataas ang pangalan ni Lord sa istorya o kaya nung aking biography. At ito ang nais kong maging remark ng tao sa akin. A man truly blessed by God. Kaya kayo po, anong gusto niyo? Ganun din po ba? Kaya ang tanong ay nais nyo rin ba ito na kayo ay matawag na truly blessed by God? Kung gayon, sama-sama nating alamin ang sikreto ng isang taong tinatawag ng Bible na blessed. Nabasa natin kanina, Psalms chapter 1 verse 1. Blessed is the one. With this, ay pahintulutan ninyo na to share this message na itong title na ito, yung The Portrait of a Person Truly Blessed by God. Una, detached from the world. Yun yung isa sa portrait of a truly blessed one. Detached from the world. Ikaw ay hiwalay sa sanlibutan ito. Sabi ng Psalms chapter 1 verse 1, basahin ko uli, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Pansinin natin mga kapatid, ang dalawang importanteng kataga o words sa verse na ito, yung blessed. Baka yung merong mga magagaling dito sa English, bakit iba-iba yung aking pronunciation? Minsan blessed, minsan blessed. Ni-research ko, merong mga ibang na alam ni brother. merong mga kasunod na ruling, may mga ruling kung paano mo bibigkasin. Kaya itong blessed or blessing, this word refers to the happiness that comes from a right relationship with God. Kapag ikaw ay meron tamang relasyon sa Diyos, blessed ka. Base sa definition, may implication ito ng detachment o separation. Kaya yung sinabi natin na kanina, detached from
the world. Hiwalay sa sanlibutan. Merong implication, dapat nakadetach ka, nakaseparate ka. Kaya inilalarawan nito ang malaking pagkakaiba. Wala itong kinalaman sa relasyon mo sa taong gusto mo. Pagka pinag-usapang blessed by God. Wala itong kinalaman sa relasyon mo sa mga material na bagay. At wala rin itong kinalaman sa happiness na kinakanta ni Mix Molino, yung mga kaalam nito, yung mga kabataan, yung bang dapat happy lang, happy, happy lang. Di ba? Ganun yan. Yung kantang yan eh. Kaya alam daw ang buhay, dapat masaya ka lang, masaya ka lang, masaya ka lang. Yun ang sabi nitong singer na ito. Pero sa maraming pagkakataon, sa Book of Psalm na binanggit ang word na blessing, inilalarawan ito ng mga taong nagtataglay ng bagay na idinulot sa kanila ng pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Kaya napakalaga, naka-highlight yung relasyon sa Diyos. Sabihin mo nga, relasyon sa Diyos. Kaya narito ang ilan, mga kapatid. They were blessed because He forgives their sin. Blessed sila because God forgives our sins. They were blessed, or we are blessed, because they trust in the Lord in faith. They trust in the Lord in faith. Ngayon, ano ang sinasabi sa atin nito? Sinasabi nito, mga kapatid, na ang pagiging truly blessed ay mararanasan lamang ng isang taong nagpasya to detach himself or himself from ungodliness. Ibig sabihin, to detach himself or herself from ungodliness. Ito yung pagiging truly blessed. Ano pa? Bukod dito, sa salitang blessed ito, yung does not. Di ba? Yung nakalagay doon, does not. So, sa binasa natin, ito ay detachment from ungodliness through having a right relationship with God makes an unrighteous man and righteous before God. Kaya kapag si Lord tinanggap mo bilang Panginoon sariling tagapagligtas, automatically, simultaneously, ang banal na Espiritu, si Lord magiging godly ka at magiging righteous ka. Pinapaging banal ka. Kasi lahat ng kasalanan mo ay kinuha niya doon sa krus ng Kalbaryo. And once a man become righteous, may tatlo na kanyang pagditas mula sa hulmahan ng makamundong pamumuhay. At ano yon? Number 1, he will not embrace ungodly principles. Kapag nag-detach ka na sa sanlibutan ito, he will not embrace ungodly principle. Hindi mo na yayakapin yung mga hindi Diyos na prinsipyo. Kasi ang sabi, blessed one who does not walk in step with the wicked. Dito po sa language ng Hebrews o ng mga Hebreo, ang Old Testament ay sinulat to sa Hebrew, alam ng marami sa atin, at yung salita o yung word na walk, W-A-L-K, ay tumutukoy sa pamumuhay. Ang word na walk ay tumutukoy sa pamumuhay. So, sa kanila, walking speaks of living. Kaya kapag nabasa mo sa Hebrew word, yung walk, ibig sabihin hindi lang yung literal na lumalakad ka, kundi ang ibig sabihin nun, yung pamumuhay mo nang naaayon sa Diyos. At kung ano ang standard na nag-govern sa buhay mo, gayon ang ipapakita ng paglakad mo. So either positive or negative, positibo o negatibo ang paglakad mo, depende ito sa mga prinsipyong pinahihintulutan mong humubog sa pagkatao mo. Kaya, mga kapatid, in this particular verse, ang isang taong pinagpala ay hindi lumalakad kasama ng mga masasama. Meaning, hindi nito niyayakap ang mga mungkahi, payo, instructions mula sa taong masasama. At pag sinabing masasama, hindi tinutukoy nito lamang yung mga taong kriminal, magnanakaw, lasenggo, adik, at rapist. Hindi lamang ang sinasabi patungkol dyan. May mga tao ito na matatalino rin, may mga pinag-aralan, at kinikilala. At may sense ang kanilang mga sinasabi
may wisdom din sila. Ngunit ang kaibahan, hindi wisdom nang galing sa Diyos. Nakakaintindihan tayo mga kapatid. So, ang tanong, meron bang wisdom na hindi galing sa Diyos? Pakinggan ninyo. James chapter 3, verse 13 to 15. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyong pagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman, at mula sa demonyo. Masakit, ano? Hindi po ba? Pero tahasang sinabi ng Bible na meron ngang may wisdom na makalupa, makalaman, at galing sa demonyo. Halo-halo na po ito. So, ibig sabihin, yung mga secular wisdom, kung anumang kagaling mo sa iyong negosyo, sa lahat, kung ikaw ay nasa gobyerno, yan ay turing ng Diyos dyan, ay galing lang yan sa lupa. At pwede pang gamitin ng demonyo. Pero iba yung sinasabi na galing sa langit na kaalaman at karunungan. Kasi, ungodly principles are principles that are, number one, not spiritual, but natural. Kasi tayo natural and spiritual. Kaya yung pagiging natural, given yon, pero kailangan pumasok ka doon sa pagiging spiritual. Kasi pag sinabi yung spiritual, kasama doon yung kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kasama doon yung mayroong buhay na walang hanggan na kasama mo si Lord, yung eternal life. Kaya not spiritual, but natural. Ungodly principles are principles that are not spiritual, but natural. Not godly, but it is demonic, and does not produce holy living, but it produces disorder and every evil thing, and not God exalting, but man-centered. Kaya kahit anong talino mo, anong galing mo, anong yaman mo, kapag ikaw lawang sarili mo ang natataas, hindi iyon godly. Hindi ka blessed noon. Pero kahit anuman, ikaw ay pangkaraniwang tao, mahirap ka man sa pera, hindi ka man nakapag-aral ng mataas na pinag-aralan, pagka si Lord palagi ang tinataas mo sa iyong buhay, nagiging godly ka at na-exalt ang Panginoon, kaya ikaw ay truly blessed. Amen. Ngayon, palakpakan natin si Lord. Praise God for that. Ang ganitong uri ng wisdom, kadalasan ang niyayakap ng mundo sapagkat para sa kanila na nagtataglay ng baluktot na isipan ay tama ang mga ito. Sa kanila kasi tama yung mga ganoong mga prinsipyo para sa kanila. Pero hindi sa banal na kasulatan. Ngunit bilang isang tunay na pinagpala ng Diyos at ikaw ay nagbabasa ng Bible at tinatanggap mo ang mga sayo ng Word of God, hindi mo yayakapin ang mga ito. Halimbawa, ang sinasabi ng Romans chapter verse 2, popularang verse na ito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip, upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugot at ganap na kalooban ng Diyos. Pangalawa, He separates Himself from people with sinful lifestyle. He separates Himself from people with sinful lifestyle. Sabi uli ng talata, blessed is the one who does not stand in the way that sinners take. Yung word na stand, o yung katagang stand, sa Hebrew poetry again, it refers to becoming involved with something. At bilang tunay na pinagpala ng Diyos, pinapatay na natin ang ating dating involvement sa mga ganitong mga gawain. Pinapatay na natin ang ganitong lifestyle. Colossians chapter 3, verse 5 to 9. Pakinggan ninyo. Sabi, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin at masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan.
kayo man ay namuhay din nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Sabi nun dati, ganoon tayo. Ngunit ngayon, sabi niya, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, at sama ng loob, iwasan ninyo ang panglalait, at malaswang pananalita. At huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat ang sabi, hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Kaya nga, yung salitang hinubad, kasi na-born again tayo. Yung dating maruming damit natin, nung makakilala si Lord, hinubad na natin yung ating bagong damit, at ang isinuot natin ay yung bagong damit na nagsuot nito ang Panginoong Kristo. So ay figure of speech. Ibig sabihin, yung ating lumang pagkatao, yung ating masamang pag-aagali, tinanggal na natin ito at nagbago na nga tayo. Yun dapat ang nangyari pagka sinabi mong born again Christian ka at ikaw ay follower ni Lord. So on the other hand, mga kapatid, the life of a truly blessed is characterized by holiness and obedience to God. Pangatlo, he disassociates himself from arrogant company. Ang mga terms na ginamit ng Bible sa arrogant people ay scoffers at mockers of God. Dating tinitingnan yung mga talata, mga kapatid, huwag kayong mawawala. Yun ang ating pinag-usapan, yung talatang ating binasa. These people are full of pride without fear of God. Their hearts are at war with God. Ito yung mga arrogant people, yung mga scoffers, at yung mga mockers. Kaya mahirap paniwalaan na totoo ito, ngunit meron talagang mga taong sinasabing walang Diyos, binabaliwala ang Diyos, hinahamak ang Diyos, at ginagawang katatawanan ng Diyos. Kung yung naalala, si Charles Darwin, hindi siya naniniwala doon sa Diyos na nakikreate talaga saan nalalumika sa atin. Kanyang evolution theory, isa yan. Di ba? Kaya nga, scoffers and mockers. Nakalimutan ko, yung Beatles na si John Lennon, sabi niya, mas sikat pa kami, mas popular pa kami kaysa kay Jesus Christ. Kaya dumating ang December 8, 1980, binaril siya at namatay siya. At marami pang mga documented, yung mga hindi naniwala sa Diyos, yung mga pinagtatawanan ng Diyos, hinahamak ang Diyos. Pero mismo ang Bible ay nagpapatotoo tungkol sa ganito nga mga tao. Pinutunayan yan sa Romans chapter 1, sa mga piling verses. Makita nyo, medyo mahaba lang, pagtsagaan natin. Hindi pagtsagaan, basahin natin. Hindi pinagtsagaan ng salita ng Diyos Amen. Basahin natin. Okay. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos at pinasalamatan man. Sa halip, naghahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Yan. Sila ay nagmamarunong. Tinalikuran nila ang kalwalhatian ng Diyos. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha. Hindi ba nakakatuwa, nagagawa ka ng isang libulto at pagkatapos ikaw ay pupuntahan mo yon, papahiran mo ng iyong kamay at talagang sa tingin mo ay yun ang Diyos. Samantalang iyan ay gawa ng tao at sa ngayon makita natin pagka January, milyon ba yun? Diyan pumaparada dyan sa Quiapo? Itong January na to, no? Di ba? Makikita ninyo, at talagang hanggang sa, makasugat-sugat sila, nag-away-away sila, makalapit lang doon sa Diyos-Diyusan na bato na gawa ng tao para makalapit daw at pupunasan doon nila, no? So, imagine, parang sa isip mo, bakit na ganoon sila? Pero napakaliwanag ng Jablon. Sabi niya, sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha. So dapat talaga sa Bible, God the Creator, ang ating Diyos Ama, sa pagitan ni Jesus, silang talagang sasambihin natin. Kaya sabi, itong mga ito, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Therefore, sabi,
we are blessed. You are blessed kapag wala kang ganitong mga paniniwala sa halip na ayon sa banal na kasulatan ang pinaniniwalaan mo at sinasabuhay. Kaya ang laking blessing na wala ka doon sa Quiapo noong first week na yon, ano? Wala ka doon sa lugar na sumasamba sa Diyos-Diyosan at narito ka. Kaya napaka-bless ng buhay mo. Sabihin mo sa iyong katabi, napaka-bless ng buhay mo. Kahit hindi ka masyadong magandang lalaki, bless ka pa rin. Sabihin mo, kahit hindi ka masyadong magandang babae, bless ka pa rin. Di ba? Bless ka pa rin. Ano sabi? Romans chapter 26, verse 4 to 5. Di ako nakikisama sa walang kwentang tao, hindi ako nakikiisa sa mga hipokrito. Ang nakikisama sa kanila, ang sabi ng Bible, ay aking kinamumuhian at ang makihalo sa kanila ay aking iniiwasan. Kaya mga kapatid, huwag mong sabihing matatag ka at kaya mong i-handle ang iyong sarili. Ang pinakamabisang paraan pa rin ay tumakbo ng mabilis palayo sa mga ganitong mga tao. Nasabi ko na, nung mga nakaraan, minsan nakala mo, matatag ka, nakisama ka doon sa mga mahilig, mayroong mga bisyo. After 6 months, naging bisyoso ko na rin pala. Di ba, sana kung sila yung iyong ma-influence. No? Pero hindi tiyak yun eh. Hindi mo alam ang mangyayari sa panghinaharap. Kaya 1 Corinthians chapter 15, verse 33, sa pangtalata, huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakasisira ng mabuting pagkatao. Kasi nga, ang mga taong nasa inner circle mo, yung palagi mong kasama ng buhay mo, may malaking impluensya ito sa iyo. Kung sino palagi ang iyong kasama. Hindi natin sila hinahamak, hindi natin sila hinusgahan. Pero ang yung kasabihan dito, tell me whom your friends are and I will tell you whom you are. Kaya mga kapatid, remember who you are. Remember yourself of your identity in Christ. In Him, you have been crucified to the world, crucified to sinful desires, and crucified to your old self. Ulitin ko, in Him, you have been crucified to the world, crucified to your sinful desires, crucified to your old self. The life you now live today is a life of faith in Christ. Huwag niyo kalilimutan palagi, yung pag-aayos ko sa buhay na ito, nahandong ka palagi sa pananampalataya sa Diyos. Kahit saan ka naroon, nasa pananampalataya ko kay Jesus. Huwag na bang makakalimutan yon. The life you now live today is a life of faith in Christ who love you and gave Himself for you. Aware ba tayo sa fact na ito? That you are in the world, nandito tayo sa sanlibutang ito, siyempre buhay pa tayo sa lupang ito, but ang katotohanan, but the truth is, we are not of this world. You are not of the world because Jesus is your Lord. At ang sabi niya, detach yourself from the world. So kahit tayo nasa lupang ito, kahit kasama natin ang mga masasamang tao, kahit kasama natin ang hindi sumasampalataya sa Diyos, kapag nag-detach tayo sa mundong ito, nanatili tayo sa pananampalataya ni Kristo, bless na bless tayo. Amen po ba mga kapatid? Amen. Palapakan natin muli si Lord. Iyon ang unang point natin. Ano? So, detach tayo sa mundong ito. Pangalawa, the second picture of a truly blessed one is that he is attached to the world. Kanina, detached. Ngayon, attached. Amen. Nakatindahan tayo, huwag niyo kalilimutan mga kapatid. Yung hindi sumusula, nagno-notes. Detached from the word, attached to the word. Again, Psalms chapter 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in His law he meditates day and night. Pansinin natin yung word na delight. This word speaks of the sanctified desire for the word of God. Pag sinabi nga delight. It speaks also of one's supreme joy and desire to hear from God through His word. It speaks also of one's desire to please the Lord by living according to His command. It speaks also of one's goal to live a life centered on God's
Word. Kaya, what is so special about the Bible? Paano pinakilala ng Bible ang kanyang sarili? Again, sa Hebrew ay may term na tinatawag na Torah. This refers to God's perfect law. This is especially God's instruction to His people on how to live in order to have a life that is truly blessed. Kaya, mga kapatid, ano ba yung characteristics of the Bible? God's law is perfect, sure, right, pure, clean, enduring forever, true, and righteous. Ito yung characteristics of the Bible. At ito ay, yung ancient writings ito, yung napakatagal ng mga sulat ng writings ito, ang himala dito, hindi ito naging obsolete, mga kapatid. Yung Bible na hawak ninyo, hindi mismo yung imprenta sinasabi dito. Yung laman noon, ay hindi ito naging obsolete, na natiling relevant sa lahat ng panahon. Kung relevant ito, doon sa mga kanununuan natin, sa panahon natin, ay relevant pa rin ito. Maging sa modernong panahon, sa pamumuhay natin, sa panahon ngayon. At ang Bible ay, ito ay inspired, ito ay inerrant, ibig sabihin walang pagkakamali, all-sufficient and authoritative Word of God. Kung kayo nasa spiritual journey ng Wednesday, ang ganda ng pag-deliver ni Sister Dali. No, kayo ay nakikinig, ano po. So, ano pa yung benefits from the Bible, mga kapatid? It restores your soul. It is your source of wisdom. It provides your heart with joy. It feeds your minds with knowledge and truth. It is sufficient to equip you for every good work. Kaya mga kapatid, paano epektibong maya-apply ang attachment ng salita ng Diyos? Nakita natin yung benefits, nakita natin yung characteristics, nakita natin yung special, yung di pangkaraniwan patungkol sa Bible, paano tayo epektibong maya-apply ang attachment sa salita ng Diyos? Ang sagot ay meditation. I-meditate mo ang salita ng Diyos. Ang sabi, and His law, He meditates day and night. Araw at gabi, sabi. Ang meditation sa Hebrew minds ay mayroong idea na thinking out loud. Speaking to yourself about scriptures. Kaya kapag nagbabasa ka, huwag ibang tao ang iisipin mo. Yung sarili mo, ito ugali ito ng aking kapitbahay, ugali ito ng asawa ko, o ito ugali ito ng sino man. Sarili mo, yung parang kinakausap pa ng Diyos, tingnan mo. At pag tinatamaan ka rito, praise God. Nangungusap ang Diyos at posibleng magbago ka, hindi po ba? Meaning, ito ay isang ongoing contemplation ng salita ng Diyos. Kaya ang Bible ay hindi nakakasawang basahin. Kasi nga inspired ng Holy Spirit eh. Pag nako-contemplate ka dito, natututo ka, naiko-correct ka, at talagang aayos ang buhay mo. Kaya sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, ang sabi, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbubulay-bulayan mo iyan araw at gabi. Uli, paano ito gagawin mga kapatid? Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng bawat issue ng buhay o ng lipunan sa plano, layunin at kalooban ng Diyos. Dapat palagi nakakonect doon. Halimbawa, nagkaroon ng yung wildfire, yung mga sunog, malaki ang sunog sa California. Kaya at siyempre pwedeng itanong, Lord, ano ba ang maaari kong matutunan dito sa pangyayaring iyon, di ba? Pero yung iba, sabi ay judgment day na yan sa kanila kasi mga makasalanan yan eh. Pero ang totoo, hindi natin, hindi mo dapat sabihin yon. Ang dapat mo sanang gawin, ipanalangin mo, Lord, mahabag ka po sa mga taong ito. At nawa ay maligtas din na sila. Huwag kang maging masyadong judgmental. Sabi mo, judgment day na yan. Hindi natin alam. Ang Diyos lang ang nakakaalam eh. Kaya ang concern natin, merong tinatawag na para sa Diyos lamang at merong para sa atin. Ang gawin natin, maging blessing tayo sa iba, hindi tayo agad hahatol. So, yun. Yung kaya sa pamagitan ng pag-uugnay ng bawat issue ng buhay o ng lipunan sa plano
plano, layunin at kalooban ng Diyos. Kaya doon nagiging maganda, nagkakaroon ng significant ang pagbasa natin ng Bible. Ano pa? Nakaranas ka ng failure. Oh, anong gagawin? Paano mo i-connect yan sa ating Bible? Hindi, sabi ni Lord ay hindi ako magiging palaging mahirap, hindi ako magkakaroon ng sakit, papagilingin ako, restore niya ang aking buhay, beblis pa rin niya ako. Kasi nakaranas ka ng failure. Hindi mo ngayon, kung ikaw ay nagbabasa ng Bible, may pananampalataya ka Diyos, hindi ba sabihin ako, talaga wala na mangyayari sa buhay ko. Kaya dapat magpakamatay na lang ako para matahimik na ako. O ano ka, mali ka na. Amen po ba? Pero kung ikaw ay nagme-meditate ng salita ng Diyos, palagi kang inspire, kahit hindi sa tingin mo, wala ka nang dapat pang ma-inspire. Pero nagpapalakas sa'yo yung pangako ng Diyos, yung salita ng Diyos. Kaya nga, ang tao, kapag ikaw ay nalulungkot, ikaw ay nalulugi sa negosyo, ikaw ay may mga problema, huwag kang tumingin sa iyong kapwa. Walang maitutulong yon. Meron din naman, pero hindi kaya ng Diyos na alam niya ang lahat ng bagay at alam mo na minahal ka niya at hindi ka niya pababayaan. Amen? Pwede palakpakan natin si Lord. Kaya, ano man ito, yung mga importanteng desisyon na gagawin natin ay nakaangkla sa salita ng Diyos. Kaya nga may Bible. Kaya nga mayroong church. Hindi po ba? Ngayon, sa pamamagitan ng pag-uugnay ng iyong nabasa sa devotion o napakinggan mo sa sermon, halimbawa, katulad natin, sa specific situation ng iyong buhay, at sa pamagitan ng pagko-contemplate ng isang attribute ng Diyos o ng eternal life o anumang teaching sa Bible at sa iyong pakikipag-usap sa iyong kapwa sa pag-awit at marami pang iba, makakatulong ito para bukod sa ikaw ay na-bless dahil sa kaalaman ng Bible, kapag tanggap po sa Biblia, ay na-bless ka rin, nakapag-bless ka rin doon sa iba. Anong sabi ng Ephesians chapter 5 verse 19 to 20? Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong, magpasalamat sa Diyos na ating Ama sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi, lahat ng bagay na pwede nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Dahil nga sa ating pagdedebosyon, sa ating pagkakontemplate. Kasi tinuturo ng Bible yan Sa hirap na karanasan o ginhawa, magpapasalamat ka sa ating Panginoon. Ituring mo ang meditation hindi lang bilang daily routine, kundi bilang dominating agenda ng iyong araw-araw na buhay. Maging intentional at gawin mo itong lifestyle. Pinag-usapan natin yung meditation, yung devotion, yung ating pag-contemplate sa salita ng Diyos. Sa pamagitan nito, mga kapatid, masisiguro natin na ang salita ng Diyos na ating nababasa o naririnig ay mananatili sa ating isip. Sa gayon, magiging posible sa inyo ang pagkakaroon ng isipan ni Kristo. 1 Corinthians chapter 2 verse 16, alang sabi, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Yun ang sabi niya. Philippians chapter 2 verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus. Kaya mga kapatid, mga magulang, magiging mas malalim ang pag-ibig mo sa Diyos. Pagka talaga intentional at lifestyle mo na talaga magdebosyon ka sa salita ng Panginoon. Ilalayo ka nito sa pagkakasala at mga consequences nito. Psalms 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Magiging handa ka sa lahat ng bagay. Subukan ninyo, mga kapatid, itong mag-sink in kayo palagi sa salita ng Diyos. Tingnan nyo, may miracle na mga ganap sa inyo. 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Kayo naman ang bumasa ng Lady Go. Ang lahat, ang kasulatan, Ayan.
So, ibig sabihin, kaya ganito, gusto natin ay upang ang purpose, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Huwag niyong kalimutan mga kapatid, palagi, nandiyan palagi yung kaaway. Andiyan ang diablo, andiyan ang alok ng sanglibutang ito. Lust of eyes, pride of life, di ba? Kaya ang ibig sabihin nito, andyan lamang yan. Kaya pag hindi tayo matatag at hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo nagme-meditate, ayun, magiging talunan tayo. Kaya ilan lang ang mga ito sa mga pagpapalang idudulot ng pagiging attached natin sa salita ng Diyos. Sabi natin kanina, detach. Ano ninyo, sa kamay ninyo, detach. Isa pa uli, yung habang ulitin nyo, detach. Lahat kayo, hindi pa lahat eh. Yung paghiwalay yung kamay nyo, detach. Yan. Himuwalay ka sa gawa ng sanlibutan ito, tapos attach. Yan. Isa pa uli, detach, attach. Detach, attach. Detach, attach. Palakpan natin si Lord. Siguro, naiintindihan nyo na ito na madaling matutunan. Kaya mga kapatid, lalo kayong pasisiglahin kapag naka-detach kayo at naka-attach kayo. Magiging masagana ang iyong buhay. Ikaw ay magiging truly blessed. Huwag kayong magmukhang pera. Bagamat blessing din naman ang pera, no? Huwag kayong maging palaging material nakatingin. Ngayon, kapag ang salita ng Diyos talaga ay palagi nasa puso mo at katunayan ay ginagawa mong kayamanan ito sa buhay mo, ay tunay na mabebless ka, mga kapatid. So, pangatlo, panghuli, touched by the Lord. Touched by the Lord. Sabi doon sa binasa natin na talata, sabi, the righteous are sustained by God. Yan ang sabi sa verse 3. Psalms chapter 1, verse 3. Inuulit ko lang uli. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season. Whatever they do prospers. Sa puntong ito, mga kapatid, ang Diyos naman ang gumagawa. Ang Diyos naman ang gumagawa. Kanina tayong gumagawa nun. Mihiwalay tayo sa sanlibutan, naka-attach tayo sa Word of God. Ngayon, ang Diyos naman ang gagawa ngayon kasi touched by the Lord. An act of detaching from the Word, ikaw ang gagawa nito. Ang act of attaching yourself to the Word, ikaw din ang magpapasya nito. At ang mga susunod na magaganap, ang Diyos na ang bahala dito. Kasi kahit ano ang gawin natin, hindi naman natin kaya lahat gawin. Kaya aasa talaga tayo sa Diyos. Kaya ang paglalarawan ng Psalm sa isang taong truly blessed ay napakalinaw at madaling makapture ng isipan ng mga ancient readers. Ang sabi, a tree planted by streams of water. Isang punong binunot mula sa ilang at inilipat sa isang irrigated garden. Yun ang sabi nun. Kaya dito sa ancient Palestine, sa panahon nila, ang lupa ay dry, tuyot, at hindi favorable para sa pananim. Ang mga puno doon ay kulang na kulang sa supply ng tubig. Ang ginagawa ng mga magsasaka, mga kapatid, ay humuhukay sila ng mga kanal upang doon padaluyin ng irrigation ng sa gayon ay mamuhay at mamunga ang mga tanim nilang gulay at fruit-bearing trees. Dito, sa gardener nakasalalay ang kapalaran ng puno at hindi sa mismong puno. Nagkaintindihan pa tayo, mga kapatid? Ang puno dito ay kumakatawan sa isang taong nagpasyang i-detach ang sarili sa mundo at i-attach ang salita ng Diyos. Pero, at ang humahawak at nag-aalaga sa Kanya ay ang Diyos mismo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ang nag-aalaga sa iyo. Ulitin mo, ang Diyos ang nag-aalaga sa iyo.
Yan. Kaya kabuhay pa kahit ikaw ay 70 years old na eh, o, di ba? Kaya o kahit 80. Sino ba sa inyo mga 80 years old? Taas ang kamay. 80. Wala, 70. Ako pala raw doon. O, ito. 7. O. Ibig sabihin nun, inaalagaan talaga tayo ng Diyos. Di ba? Buhay pa tayo, mga kapatid eh. Kaya ang humahawak, nag-aalaga sa atin, huwag niyo kalimutan ang Diyos mismo. Ngayon, ano ang resulta ng isang buhay na nasa ilalim ng pag-aalaga ng Diyos? Ayan ang tanong. Ano ang resulta ng isang buhay na nasa ilalim ng pag-aalaga ng Diyos? Una, fruition. Ang tawag ay fruition. Yung which yields its fruit in season. Di ba? Nagkakaroon ng bunga. You start to succeed. Bloom and produce the result intended or hoped for from a healthy free. Ibig sabihin nun, mayroong mga resulta nga mga nangyayari na maganda. Pagdating ng panahon ng pagbubunga, magbubunga ka. Magpapatuloy yung pagbubunga, overflowing. So, ang isang malusog na puno pala ay hindi nangangahulugan na may bunga all year round. Dumadaan din siya sa proseso ng growth and maturity. Bahagi ng pag-aalaga, mga kapatid, ay pruning. Yung pinuputol ang mga unnecessary branches na tumutubo. Alam niyo ba yun yung pruning, di ba? Yung mga marunong magtanim, yung mga hindi maganda, pinuputol yon. Bakit? Sa layuning, mas mamunga ng sagana ang mga sangang intended para nga lalo nga mamunga. Ngunit sa tuwing panahon ng pagbubunga, siguradong mamumunga ka. Ngayon, sa usapin ng pamumunga, mahalagang alam mo na may prutas na namumunga sa buong taon, gaya ng saging. Mga example to, di ba? Ano yan, sa buong taon namumunga yan. Ngunit may mga prutas na may panahon or peak season ang pamumunga. Alam nyo ba yon? Magkakaiba ng season, may mga seasonal. Kaya, eto ngayon. Kaya, pag nakita mo yung kapatiran mong saging na palaging may bunga. Ayan, praise God, ano? Palagi, ito, year-round talaga, mainit sa Panginoon, aktibo, no? Talagang sumusunod sa Panginoon yon, namumunga ng saging, parang gano'n eh. Ngayon, huwag kang mainggit sa Kanya. At huwag mong questionin ang yung tagapag-alaga. Lord, bakit ba naman ito, sa taon ito, puro blessing, itong aking kapatid na ito, Kayon, kasi, meron namang ibang season. Halimbawa, yung lansones, di ba? August to December pala yan, kapag iyan na namumunga. At ang October, ang pinaka-peak season nito. Kaya pag dumating ang panahon ng pamumunga at hindi ka nagbunga, ay doon ka magtaka. Baka nasa wilderness ka pa at hindi pa nalilipat sa irrigated garden. Tigang na tigang ka. Teka, ulitin ko itong aking mga pinagsasabing ito. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kapag ka ikaw talaga ay nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, nagme-meditate ka, may bunga talaga yon. Hindi pwede. Pwede na 6 months ang bunga mo. Pero pagdating na another 6 months, hindi ka nagbunga. Hindi dahil sa pinaparusahan ka ng Diyos. Kinokorek ka lang ng Diyos. Pruning ang tawag doon. Salamat sa malakas na amen na yon. Naiintindihan yung preaching ko. Pruning yon, mga kapatid. Baka siguro may gustong baguhin sa akin ng Lord. Baka sumusobra na ako. Yan. Baka merong mga kasalanan na pumapasok na hindi ko nakikita. Ayun. Pruning yon na pinag-iisip-isip ka ng Diyos. Pero pagka talaga nagbubulay-bulay ka ng salita ng Diyos at ikaw talaga ay Christian, may mga bagay na magaganda, mga bagay na mga pagpapala ang gagawin sa iyo ng ating Panginoon. Hindi ka matitigang. Hindi natitigang ang mga Kristiyano. Sumiso katabi. Hindi natitigang ang mga Kristiyano. Hindi kayo makapagsalita. Hindi talaga kayo matitigang kasi anak tayo ng Diyos. Panghawakan po niyo yun. Palakpakan natin si Lord. Amen. So, muli, ang tanong, sino sa inyo ang gusto ng pagpanahon ng pamumunga, namumunga ka ng sagana? So, ano ang, amen, ano ang dapat gawin? Detach from the Word, attach to the Word,
At ang magandang mantra nito ay tatlo na, detached from the world, attached to the world, and touched by the Lord. O memorize natin ulit. Detached from the world, attached to the world, and touched by the Lord. Ulitin natin. Detached from the world, attached to the world, and touched by the Lord. Isang-isa na lang. Detached from the world, attached to the world, touched by the Lord. Palakpakan na ng malakas si Lord. Okay. So ano pa yung nakita natin word dito? Yung stability. Sabi, and whose sleep does not wither. Ang buhay na nasa ilalim ng pangalaga ng Diyos ay mananatiling matatag anuman ang panahon ng kanyang pagdadaanan. Sa panahon ng taglagas, mananatiling sariwa ang kanyang dahon. Sa panahon ng bagyo, hindi siya mabubuwal. Sa panahon ng tagtuyot, hindi siya maapektuhan. El Niño man o La Niña, nakatayo ka pa rin. Ganito ang kalitad ng disciple na nais nating ma-produce sa GLCM. Stable ang pananampalataya. Hindi may gugupo ng pagsubok, hindi madadaig ng tukso, hindi aatras sa mga hamon ng buhay. Laging handa sa lahat ng aspeto. Malinaw ang isip, payapa ang puso, malusog ang katawan. Holistic, amen. May budget ka pa na pangtustos sa pang-araw-araw. May savings ka pa. May pang-emergency fund ka pa. May nakaabang na puhunan pag dumating ang opportunity. Gusto niyo ba yon, di ba? Pagka ikaw ay blessed, sama-sama lahat yan. Ano pa? Magiging handa ka na sa pag-aasawa. Asawa na lang ang hinihintay mo, di ba? So lahat yan holistic si Lord, di ba? Handa kang bibigyan ng asawa na lang hinihintay mo. At higit sa lahat, handang maglingkod at handang harapin ang mga hamon sa paglilingkod kay Lord. Amen, di ba? So ano pa yung word na ginamit? Yung longevity. Longevity, yan. Kapag stable ang siyempre, may natural, may resulta at magtatagal. Lilipas ang mahabang panahon ay nakatayo ka rin. Kaya nga, longevity, no? Ibig sabihin nun, pag matagalan, mayroong malakas yung endurance, di ba? At mamunga ka pa rin. Patay na ang ibang mga puno, ikaw, nariyam pa rin. Amen. At nag-e-enjoy sa buhay na may kabuluhan. Sigurado po yan, mga kapatid. Meaning, hahaba ang iyong buhay, pero masaya ka nga naglalakbay. Na-enjoy mo ang bawat season dahil nakakaranas ka ng fruitfulness. Meron kang sense of fulfillment and true happiness. At kahit matapos ang buhay mo dito sa lupa, patuloy mong may enjoy ang buhay sa buhay na walang hanggan. Siyempre, natural, di ba? And this time, hindi lang longevity, kundi eternity ang matatamo mong buhay. Yun ang maganda nun. Kasi ang focus natin talaga ay hindi lang sa buhay na ito, kundi yung buhay na walang hanggan na binigay sa atin ni Lord. Yun nga eternal life. Yung patungkol sa eternity. Kaya, ano pa, yung sabi nung binasa natin, dalatang binasa, yun pang prosperity, may binanggit doon. Prosperity. And whatever he does, sabi niya, he prospers. Ang bawat buhay na hinipo ng kamay ni Lord, magbabago. Kaya yun ang dahilan, kapag tayo ay nananalangin, di ba? Nililihans natin yung ating mga kapatid. Kahit tayo, nagpapalihans natin. Ang ibig sabihin nun, gusto nating hupuin tayo ng Diyos. Gusto natin yung touched by the Lord. Kasi nga, ang bawat buhay na hinihipo ng kamay ni Lord ay may pagbabago at mayroong pagunlad. Whoever truly encounters Jesus will be changed. No one encounters Jesus and remains the same. Totoo po yan. Kung ikaw ay na kay Jesus, may makikita kang pagpapala. Hindi puro hirap, mga kapatid. Totoo yan. Hindi po, kung talagang na-encounter mo si Lord bilang person lang iyong buhay, may prosperity na magaganap sa iyo. Amen po ba, mga kapatid? Tandaan ninyo, pwedeng kasama ang material prosperity. Depende kung anong breed ng puno ka dinisenyo ni Lord. Depende kung paano ka gagamitin ni Lord effectively. Depende kung kasama sa gift ni Lord sa iyo ang payamanin ka upang maging financier ng Panginoon o provider sa kanyang mga gawain at maging patulungin sa mga nangangailangan.
Kung mayroong word na multitasking, tayo mga anak ng Diyos, pwede rin tayo mga multitasking, mga kapatid. Pwede tayo na sa spiritual, mayaman tayo. Sa material, mayaman din tayo. Sa relasyon, sa kapwa, mayaman tayo. Kasi ang daming blessing ni Lord eh. Hindi po pwedeng walang ibibigay sa atin si Lord. Pwede napakarami, pero pwede hindi naman napakarami. Pero lahat meron yan. Kasi nga, anak ka niya, born again Christian ka, papuntang langit ka, hindi ka papuntang impyerno, hindi ka pababayaan na hambang buhay, mahirap ka sa lupang ito. At kung mangyari man, pansamantala lang iyon. Sapagkat inangat ka na ni Lord sa kanyang kaharian. Nasa kanyang kamay ka na. Kasi nga, touched by the Lord. Nasa kamay ka na ng Panginoon. At kapag ikaw ay nasa kamay ng Panginoon, hindi ako naniniwala na lalagpak ka. Conviction ko yon. Never kang lumakpak. Pero, posibleng lumakpak ka kung ikaw ay nakahawak lang sa Kanya. Makakabitaw ka. Alam niyo kung bakit? Mapapagod ka eh. Nakahawak ka lang sa Kanya. Pero sampalantayanan mo sa puso mo, sa isipan, ay hindi ako pabayaan talaga ni Lord. Kasi ang ugat ay yung pananampalataya natin sa Diyos. At kapag nanampalataya tayo sa Diyos, ang resulta yan, maganda palagi. Amen po ba? Nakakakitin tayo? Amen. Palakpakan natin si Lord. Ngayon, kung ito ang akay ni Lord sa atin, di ba? Yung sabi natin, nagpo-prosper tayo sa iba-ibang mga paraan. Iba-iba. Kasi magkakaiba po yung buhay natin. Ako ay naranasan ko, nagmo-multitasking ako. Nagbi-business ako at nagpapastor po ako. Kaya lahat yan ng gift ni Lord ay pwedeng magamit for His glory alone. Kasi nga, ang prosperous life is measured by the following. Ito na yun. Yung prosperous life is measured by the following. A life aligned to the Word of God. Pagka ikaw sinasabi mo, ikaw ay napoprosper, dapat gusto mo prosper, naka-align ka sa salita ng Diyos, sa mga kapatid. Huwag niyo kalimutan yun. A life that serves the purposes of God. Yung bang ginagawa mo, para ba ikaw naglilingkod, para ba yan sa gusto ni Lord? A life that is lived as intended by God. A life that functions based on the design of God. Yan, design ng Diyos yan para sa iyo. A life characterized by wisdom, righteousness, integrity, and goodness. Yan. A life that reflects the character of Christ. Kaya, mga kapatid, magtatanong kayo, bakit kayo nandito sa Sahod Ulan? Bakit dito kayo napunta? Bakit kayo dito napunta sa GLCM Tansa, sa church na ito? Di ba? May plano ang Diyos eh. Hindi ito, wala sa Panginoon yung basta lang, yung parang nabigla lang. Wala yung gano'n, yung parang napunta ka lang doon, ng walang purpose si Lord sa'yo dito. Meron yan, di ba? Kaya kayo nandito sa church na ito. Kaya yung prosperous life ay is measured doon sa mga sinabi ko sa inyo, yung mga sumusunod na ito, kailangan naka-align ka, nagse-serve ka, yung buhay mo talaga para sa Diyos. Kaya, ano yung practical indications of a prosperous life? May mga na-i-inspire magpatuloy kay Lord dahil sa iyo. Yun ang implication noon, mga practical indication. Di ba? Kaya kayo na handito, may mga taong kayo ay ginamit para kayo ay makapagdala ng kaluluwa. Amen po ba? Lahat kayo ay nagiging inspire sa bawat isa. Hindi ba? Pag kayo ay nahandito, nakita kayo na inspired sila, kaya dumadalo rin sila. Pwede po yun. May mga nagse-share ng gospel dahil sa iyo. Kasi tinuruan mo silang mag-life group, tinuruan mo silang magdisipulo, kaya meron silang ginagampanan ngayon. May mga nagle-level up sa pananampalataya o paglilingkod na ikaw ang ginamit. Amen po ba? May mga buhay na nagbabago dahil sa iyong mga ginawa. Meaning, may significant impact ang buhay mo sa ibang tao. Yun ang maganda, mga kapatid. Kaya nga, pinumpisa natin dito doon sa ating identity. Hindi ba maganda na ikaw ay bukod sa na-bless, ay nabe-bless din yung iba ng dahil sa iyo. Maging sa spiritual, maging sa material, sa lahat ng bagay. Kaya, ang ibig sabihin nito talaga, dapat may significant impact ang buhay natin sa ibang tao. Kaya tandaan ninyo, ito ay holistic, mga kapatid. May iba lang ginagawa ang Diyos sa atin. Halimbawa, pag ikaw ay mayaman ka lang, that's all. Tapos, wala naman, ikaw lang naman ang nakikinabang eh.
makasarili ka. Ano ang nun kay Lord, di ba? Hindi ka naman nagiging channel ng blessing. Hindi yun ang totoong prosperity. Ang totoong prosperity, pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng kayamanan, ng material, ibinebless mo yung iba. Yun ang tunay na prosperity, mga kapatid. Ano? Ngayon, wag din masyadong tayong ang iniisip palagi ay pera kasi pwede yan na iyan ay attraction ni Satan sa atin. Baka scam yan ng Diablo para magbago ang mga priority natin. Nakakita na ba kayo na dati dumadalo sa church pero noong nagkaroon ng negosyo, nagkaroon ng pera, hindi mo na makita sa church? Nakakita ba kayo na dati mahirap, palagi nasa church, iyak ng iyak sa Panginoon, nasa life group, nasa disciple, pero nung nag-abroad na, nasa Australia, nasa Estados Unidos, wala na. Puro pera na lang ang inisip, na hindi man lang nagbigay ng kahit anong offering na sa church, nakalimutan na, di ba? So, ibig sabihin nun, posible na yung mga material na blessing, gagamitin ng diablo yan para ka malayo kay Lord. At pwede rin naman, yung mga problema, malayo ka kay Lord. Hindi po ba? Pwede rin naman. So, maraming pwedeng mangyari, mga kapatid. Kaya turo sa atin, palagi tayong magpasakop. Kay Lord, hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa atin. At maging committed tayo sa Kanya. Kaya, a life touched by God will naturally touch the life of others. Tandaan ninyo ha, ang isang tao na hinipo ng Diyos, palagi, merong nabe-bless na ibang tao. Hindi siya bine-bless ni Lord para sa iyo lang o para sa akin lang. May plano siya, maniwala kayo mga kapatid. Hindi ka payayamanin ni Lord para sa iyong sarili mo lamang. Hindi ka palulusugin ni Lord sa iyong katawan para sa sarili mo lamang. Ang purpose ni Lord sa ating lahat ay magamit tayo sa paglilingkod sa Kanya. So, tapos na po ako sa conclusion. 3 paglarawan ng buhay na tunay na pinagpala. Ano yan? Detached from the world, attached to the world, touched by the Lord. Tumayo tayong lahat. Awitan natin si Lord. Dali natin sa altar, sa dambana ng Panginoon, ang ating mga sarili. At gawin nating makatotohanan ang mga salitang ating nabanggit. At nawa, ang Diyos ang patuloy na magpala sa atin. Bigyan tayo ng lakas at kapangyarihan na makasunod sa Kanya. Let's worship the Lord. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon, kailan may di pababayaan.
sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo, lilim at sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, lilim at masumpungan sa dakong lihim. May struggle ka pa rin ba sa process ng separation from your old self? May mga kahinaang ka pa rin na di mapagtagumpayan? Malaking challenge para sa ating lahat ang devotion na salita ng Diyos. At may problema ka pa rin ba sa pag-alay ng buhay sa kalooban ng Diyos? Mga kapatid, sanhi ito, you barely bear fruit. Hindi mo madadama ang spirit of prosperity pagka ikaw ay malayo sa Diyos, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. At siyempre gusto natin na maging contagious ang buhay natin sa ating pananampalataya. At kailangan natin ng sigla sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nais nating mag-commit ng lubos sa ating Panginoon. Nais nating tayo ay magpasakop. Bakit mga kapatid? Kasi anuman ang ating pinagdadaanan, anuman ang ating kalagayan ngayon mga kapatid, there is always hope in Jesus. There is always hope in Jesus. Lahat tayo, minsan sa ating buhay ay nilalakaran natin ang landas ng masama, meaning walang taong sadyang magaling o malakas. Wala tayong maging Superman na lahat alam natin. Lahat tayo ay hopeless and helpless. At lahat din tayo ay may isang ultimate source of help. Walang iba yan, kundi ang ating Panginoong Hesus. Anuman ang ating mga kahinaan, anuman ang ating pinagdadaanan, magpasakop tayo sa ating Panginoon, manampalataya. Siya ang ultimate source of help. Siya ang ating saklolo at wala ng iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Bakit? Ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At siya ay naparito upang bigyan tayo ng buhay, buhay na ganap at kasaya-saya, buhay na pinagpala. Gusto niya i-prosper tayo, gusto niya i-bless tayo para i-bless din natin ng iba. Alalahan natin mga kapatid, habang tayo ay nasa diwa ng panalangin at pagsamba sa Diyos, yung kriminal sa krus ay pinatawad at tinanggap niya at binigyan ng pag-asa. Ikaw pa ba? Tayo pa ba na nandito ngayon? Tayo pa ba na sumasamba sa Kanya? Kaya magpasya tayo ngayon. Step out from the path of the unrighteous. Do not compromise anymore with the Word. Go back to the Word. Go back to the Bible. Live in the Word. Delight in the Word. Meditate on the Word. Let the Word not depart from your mouth, mind, and heart. Alang-alang sa pagmamahal sa iyo ng Diyos. Alang-alang sa iyong kaluluwa para sa kapakanan ng mga taong ipinagkatiwala sa atin at ipagkakatiwala pa sa atin ng Diyos. You were created not to be the object of God's punishment, but to be the one who is truly and richly blessed. That is God's intended level for your life. That is your destiny. Papuri ko Worship the ay Lord. tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo.
mahinta. Sana kung lihim mananatili sa'yo at masumpungan ka. Sana kung lihim. Tasakin ating kamay sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat sa katotohanan ng iyong salita. Tinanggap na namin ang iyong basbas, tinanggap na namin ang iyong pagpapala, tinanggap na namin ang lahat ng mga blessing sapagkat kami naniniwala sa iyong salita. Ikaw ang aming Diyos na patuloy naming sasambahin at pagkakatiwalaan at wala ng iba. Sa pangalan ni Jesus, tayo magsabi ng Amen at Amen. Tayo po'y makakaupo na.